Ramir Boulder po, muling nagbabalik. Ito, magandang umaga, hapon, gabi sa inyong lahat. Ano? Ito po, ayon po sa Pilipinas Today, ayon po kay Trillanes, palakas na yan sila ng palakas up to the 2028 election. Ito po ang babala ni Antonio Trillanes sa mga mamamayang Pilipino. Nagbabala si dating Senador Antonio Trillanes IV na make or break umano ang 2026 at kung hindi mapapanagot ang mga Duterte ay palakas na yan sila ng palakas hanggang sa 2028 election. Ito ay matapos siyang tanungin sa isang panayam sa programang Fact First ni Christian Isguera kung ano ang nakita niya ngayong 2026 para sa pamilya Duterte. In my case, dito ako nanggaling kung bakit ako nakatutok sa mga Duterte kasi ini-imagine ko kung gusto kong mag-imagine din ang mga kababayan natin. Kung si Sara Duterte ang presidente, ang Speaker of the House ay si Pulong. Malamang ay si Baste ang DILG Secretary. Then 2034 magro-rotate lang sila hanggang kay Kitty yan. Paliwanag ni Trillanes sa panayam nitong Lunes, Enero 5. And I am telling you now, our institution barely survived the first time but it will not survive this time, dagdag pa niya. Uho, ito po ang pananaw ni Trillanes. Itong 2026 make or break na ito, pagka hindi mapanagot yung mga Duterte ay palakas na yan sila ng palakas up to 2028 national election. Kayo po ba ay naniniwala rito sa sinabi po ni Antonio Trillanes? Iginiit ni dating Senador Antonio Trillanes IV na mag-pro-rotate lamang umano ang mga Duterte kung si Vice President Sara Duterte ang magiging presidente ng Pilipinas. Anya kung si VP Sara umano ang presidente, magiging leader ng Kamara si Representative sa Davao City si First District Paulo Pulong Duterte at gagawing kalihim ng Department of Interior and Local Government si Acting Davao City Mayor Sebastian Duterte. Then 2034 magro-rotate lang sila. 2040 magro-rotate hanggang kay Kitty. Ikot-ikot nila. Yan. And I am telling you now, hindi natin kakayanin yan. It will not survive this time, ani Trillanes, sa isang panayam sa kanyang programang Fact First ni Christian Isguera. Ano nga? Dalawang artikulo po ito na magkasunod. Well, kung si Sara Duterte ang presidente, ang speaker, ganun din. Nag-alinlangan. Tayo po ang tatanungin. Naniniwala po ba kayo dito na magagawa ng mga Duterte yan? Na magpa-ikot-ikot lang silang magkakapatid sa panunungkulan sa pwesto? Hindi naman tanga ang mga botanteng Pilipino. Ako, hindi pa ako naniniwala na magagawa nila yun. Maaaring tumakbo sila kung mananalo sila. Di ba? Hindi po ako naniniwala na may mga kapasidad ito na maging isang presidente. Lalo si Baste, si Pulong, o si Kitty. Kung maging presidente man itong si Sara sa 2028, ibig mong sabihin, kapag natapos ang term niya ng 6 years, ang papalit sa kanya si Baste. Pag natapos ito, si Baste, ang papalit sa kanya si Kitty. Kalukuhan po yan. Ako po'y hindi sang-ayon sa ganitong takbo ng politika. Ito po ay pananaw po ni Antonio Trillanes. Hindi naman po ako maka-Duterte pero
Kung ano ang nagawa nilang kasalanan, kailangan nilang panagutan sa bayan. May nagawa ba sila? Malaki po ang kasalanan ni Sara Duterte. Malaki. Yun kanyang confidential fund na fictitious ang mga recipients. Kasalanan po yun. Kasi po ang confidential fund, ginagamit po yan sa tama. May guidelines po yan. Ano? Oh. Ang paggamit po ng ang vice presidente po, ang vice president ay hindi po dapat may confidential fund. Ha? Wala kasi wala naman silang trabahong yung tinatawag na kagaya ng mga trabaho ng sundalo at pulis na may dapat surveillance work. Walang ganung trabaho ang vice presidente, no? Vice presidente. Bakit po siya nagkaroon ng confidential fund? 'Di ba? Pangalawa, yun kanyang pagmumura at kanyang papatayin di umano. Ha? Dahil sabi niya kapag daw siya namatay, mayroon na siyang kinausap na assassin na patayin mo si BBM, si First Lady uh, First Lady Marcos at saka yung si itong si Romualdez, yung kanyang first cousin. Ha? Ito po, yan po ang mga binitiwan niyang mga salita nung siya'y galit na galit. Ano? Yan po ba ay kasalanan sa bayan? Kasalanan po yan. Ano? Impeachable offense po yan, mga pagkakasalang ganyan. Yung nagbabanta ka, binabantaan mo ang isang presidente. Patayin mo si Bongbong Marcos, si First Lady at ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Oh. Yan po ang dapat nating malaman na hindi po tayo dapat nagbabanta sa isang tao. Lalong-lalo na, ikaw ang pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa Pilipinas tapos magbabanta ka. Di ba po? May mabigat at saysay ang babala ni dating Senador Trillanes. Ang 2026 ay make or break hindi lang para sa isang pamilyang politikal, kundi para sa mga institusyon ng demokrasyang mismo. Kung mabibigong managot ang mga Duterte sa mga aligasyon at isyong bumabalot sa kanila, lalo lamang lalakas ang kanilang impluensya. Hindi lang sa 2028 kundi hanggang sa susunod pang mga dekada. Ang senaryong inilarawan ni Trillanes tungkol sa pag-ikot-ikot ang kapangyarihan sa loob ng isang pamilya ay hindi haka-haka. Ito ay pattern na nakita na sa lokal at pambansang politika. Kasi yung ginagawa nila sa Davao, nagpapapalit-palitan lang sila. Oh? Kasi gusto sila ng taga Davao. Ano? Palit-palitan lang sila. Pag natapos yung term ng tatay, yung anak. Pag natapos yung term ng anak, yung kapatid. Ilang magkakapatid yan? 3. Mas mabigat
ang babae. Mas mabigat ang babala. Our institution barely survived the first time. Ibig sabihin, ang checks and balance, Congress, Judikatura at rule of law ay maaaring hindi na kayanin kung tuluyan mangibabaw ang dinastiya at kultura ng impunity. Sa puntong ito, ang 2026 ay hindi lang aligasyon o issue ng personalidad. Ito ay pagsusulit kung mananatiling buhay ang demokrasya o tuluyang magiging negosyo ng iilan ang kapangyarihan. Ano? Totoo ba? Kaya bang gawin nila? Kaya ba nilang gawin? Malamang kaya nilang gawin. Kaya tayo, mga botante, pag-aralan natin mabuti. Ano? Hayaan mo na sila sa Davao. Huwag lang sa buong Pilipinas. Kasi ako, naniniwala po ako at gaganti itong mga Duterte na to. Sa pagkakakulong ng kanilang tatay sa dahig, ito walang gagawin to, kundi gaganti kapag sila ay nakapwesto. Ano? Gaganti at gaganti yan. Naniniwala po ako dyan. Magiging magulo ang 2028 kung mananalo ang isa sa kanila. Maniwala po kayo sa akin. Ano? Nakikinikinita ko na ito talaga may mga ganti ito. Kasi ang ugali ni Digong delikado ang pag-ugali niya. Ang dami nga niyang napapatay eh. What more, mamamana ng mga anak niya yun. Di ba? Kasi nasa ugat nila, nasa kanilang dugo. Nananalaytay sa kanilang dugo ang salitang paghihiganti. Kaya kapag isa man dito ang mahalal sa 2028, baka magkaroon ng kaguluhan. Magiging magulo ang susunod na henerasyon sa atin. Sapagkat sa bagay, ang mga kaguluhan nagtatapos yan. Kung ano ang itinanim mong kaguluhan, babalik din at babalik sa iyo yan. Ito. Okay. Huwag niyo pong kalimutan like, subscribe, and share sa aking YouTube channel at ang aking Facebook page. Huwag niyo pong kalimutang i-follow. Salamat po.